Hindi pa natatapos yung bakasyon namin dito sa bundok. Kahit yung mga angkan ko na may mga trabaho, umaakyat talaga sila dito para maghapunan. Sila na ngayon nag-asikaso dito sa mga lulutuin. Habang ako dito, tamang upo lang. Ninanamnam yung fresh na hangin dito sa bundok. Pero sa totoo lang, hinintay ko lang talaga kung ano yung lulutuin nilang ulam. Kanina pa nga naghahalo dito yung pinsan ko sa niluluto niya. Nako, nabawasan na naman yung alagang manok ni Papa. Wala na, inadobo na ng pinsan ko. Kaya pala kanina pa halo ng halo kasi pinapalambot niya ng todo. Tapos nag-iwan sila ng konting karning manok kasi ipang sahog daw nila sa lulutuin nilang gulay. Kung magtatagal pa kami dito sa bundok, paniguradong mauubos yung alagang manok ni Papa. Pa, yung manok mo, sinahog na dito sa gulay. Eto pala yung sinabi nila na sila na daw bahala sa ulam. Yun pala yung manok ni Papa yung pinag-interesan. Sa bagay, masarap talaga tong adobong sitaw nila kasi may sahog. Wow! Si Ate Josie naman, busy sa gagawin niyang dessert. Ewan ko kung anong dessert to kasi saging at mangga lang yung ginawang ingredients. Pwede naman sigurong matawag tong banana mango salad. May nilagay nga sila ditong pampalasa para lalong sumarap. Tapos nilagyan ng yelo para lumamig. O diba, may dessert na kami. Nakapwesto na nga sa labas tong lamesa na hindi sa amin. Nilagay na nga din yung mga pagkain. Pagkasarap-sarap naman itong nilutong ulam ng pinsan ko. Sinakripisyo na lang talaga ni Papa yung manok niya para may masarap kaming ulam ngayon. Sabay-sabay na nga kaming kumain. Dito nga sa labas ng kubo. Ang sarap talaga ng kain namin. Lalo pat sama-sama kaming lumamon. Tapos kinabukasan, maaga ulit akong nagising. Nagkakape lang naman ako sa tuktok ng bundok. Lalong sasarap tong iniinom kong kape dahil sa ganda ng view. Huwag kang masyadong malikot dyan, madam. Baka ikaw yung kakapihan dahil sa pinagagawa mo. Pero sa totoo lang, hindi naman masyadong delikado tong inuupuan ko. Nabubuhayan nga ako lagi dito sa bundok kasi kape ako ng kape. Ginawa na atang tubig ni madam yung kape. Siyempre, dahil hindi kami kontento sa kapi-kapi lang, naganda nga si madam dito ng mga gulay na fresh from the farm. Naku, lalo nga haba yung buhay ni madam nito dahil sa mga gulay na to. Pagkatapos himayin yung mga gulay, abay iluto na kagad. Sardinas nga itong ginamit na sahog ni madam. Kasi si Papa, binibilang na niya yung manok niya kung nabawasan ba. Pabilisang luto lang to kasi mabilis lang naman maluto tong gulay. Diba, matik, naluto kaagad. Wow! Tapos, papartniran pa ni madam yan ng tuyo. Talagang bumaba pa si Papa para lang bilhin to. Kompleto na tong breakfast namin. Eto talaga yung dahilan kung bakit andito kami sa bundok. Nagpagawa kasi si madam ng maliit na kubo ba. Sa dami kasi ng mga angkan ko, hindi na kami magkasya sa isang kubo lang. Medyo natagalan nga itong matapos dahil napakahirap iakyat yung mga materialis dito. Ikaw ba naman magpagawa ng kubo sa tuktok ng bundok? Mga bandang hapon, bumaba na kami. Pumunta kami sa Dipolog City para gumala ba. Hindi talaga kami kayang pigilan kahit inulan pa kami. Pumasok nga kami dito para magkantahan. Eto din kasi yung mga ni-request ng mga pinsan ko. Akala mo naman talaga pagkaganda-ganda ng boses. Siguro nanawa lang talaga tong mga to sa bundok. Sa bagay, nag-enjoy naman talaga kami lahat dito. Sa laki ng room, kasyang-kasya yung buong angkan ko. Ganadong-ganado tong mga to sa pagkanta. Kahit may bidyukihan naman talaga sa mansyon. Pero ang sarap naman pala talagang kumanta dito. Siguro dahil may stand yung microphone. Hindi daw maririnig yung boses namin sa labas. Buti na lang talaga. Pati si madam, kumanta na din eh. Para lang talagang nag-concert oh. Tawa ng tawa na lang talaga ako sa boses ng pinsan ko. Sarap sanang mag-videoke sa bundok. Pero baka mapalayas kami ng masamang elemento dun ba.